Sa mga sumusubaybay kina IC Tresona, Alvin Alvarez at sa mga nais makarinig kung ano ang nais ng Diyos sa ganitong mga pangyayari. Isang araw po sa inyong lahat. Isa po sa nakita kong malaking pagkakamali na nagawa ng pag-i-interview ni Boy Abunda dito sa kay Alvin Alvarez na pastor ng Victory Church at saka kay IC Tresona. Ito po ay ganito po yan kasi ang yung mga katulad na ganyan mga talk shows, yung mga hosts, ang hanap nila yung mga trending na mga napag-uusapan, yung mga trending na mga tao, viral, para maraming manunod sa kanila. Ganyan naman hindi ka naman kukuha ng mga walang, kumbaga, ibig sabihin, walang kwentang issue, kumbaga mga hindi nagba-viral. So ngayon, na-interview nila po itong si Alvin Alvarez, and then ang malaking pagkakamali niya, ito ay lingkod ng Diyos. Ito ay hindi ordinaryong tao nga, oo, pero ito ay lingkod ng Diyos. At itong dalawang mag-asawa may takot sa Diyos. So, siyempre, si Alvin Alvarez ay pastor. Siya po ay, quote and quote, ay tagapag-alagad. Siya po ay tungkulin niyang bantayan, tungkulin niyang i-defend ang faith, i-defend ang kanilang pananampalataya, tungkulin niyang sawatain yung mga maling pangunawa. Ipangaral ko anong tama. Yun naman ang tamang instruction ng Diyos. Saan ka man mapunta, whether on talk shows, TV shows, radio interviews. So, yun ang tungkulin. Hindi ka taga-mundo. Taga-langit ka. Pagamat nasa mundo ka, na puno ng kasalanan. Nasa mundo ka. Nasa salimbayan ng mga gawain ng mga tao na yung karamihan hindi maka-Diyos. So, natural lang ipagtanggol ni Pastor Alvin Alvarez ang kanilang pananampalataya. Sino man kayo, walang pakialam yan. Pero tama yan, God will defend them, and God humahalimuyak na mabangong aroma sa nostril, sa ilong ng Panginoon yung kanilang ginawa. Dahil bihira ka na ngayon makakakita sa mga lingkod ng Diyos, sa mga celebrities na hindi pera, fame, katanyagan, karangyaan ang inuuna, kundi yung pananampalataya nila, no? Kung paano nila ipapakilala ang Diyos yung kanilang pagbabago. Bagamat weird, bagamat hindi tanggap ng mundo yan, pero willing sila to take the challenge ng Lord na talagang ipakita kung ano talaga ang nais ng Diyos. Ano man ang kalabasan, ano man ang maging ano man ang tamaan, ano man ang ang pagtanggap ng mundo. Kasi sila ay nasa Diyos na tagapaghayag, bibig na lang sila ng Diyos. Para sabihin ng mga babala, ang banta, ang aral na kung saan pupunta ang kaluluwa ng mga taong hindi susunod sa Diyos. Kung ano na ang dapat sa isang tunay ng Kristiyanong pamilya, tunay na nabago na tunay ng sumusunod. Ano nang dapat? Sasabihin ng ibang mga huwad ng mga Kristiyano na hindi, mainit lang sila, bago lang kasi. Hindi ganun. Marami ako nakita mga Kristiyano sa mga celebrities na gamit lang, pagkakakitaan lamang sa mga kanta, yung mga kantang nasa Biblia gagawa para kumita, mag-income, mag-concert. Pera lang yan. Pero ang tunay na Kristiyano sa mundo ng showbiz ay tunay silang sasabihin kung anong nais ng Diyos. Pipiliin nila mga role na nila nagagampanan. Bagamat yung isang matawid lamang na nakikita ko sa Philippine showbiz, halimbawa si Connie Reyes on camera, nakita mo nung talikuran niya ang maling pakikipag pakikiapid, o sabihin na lang natin dito kay Vic Soto, 'di ba? Itinuwid niya ang buhay niya, tinutukan niya ang anak niya sa Panginoon, at naging sa lahat ng role ng mga tinanggap niya sa pelikula ay talagang to give God glory. At gumagawa siya ng role na minsan ang ugali niya ay pangit, pero it doesn't mean
nababawi yun ng ibang interview niya, ng reflection niya sa mundo na siya ay tunay na binago. Makikita naman sa pribadong buhay niya yan. Sa showbiz, ano lang yun, yung pagpaportray lang yun na siya ay matapang na ina o di kaya siya ay ganito, di ba? Kasi hindi naman niya mapipili. Offer yun sa kanya na ganitong role mo. Pero kung patuwad-tuwad naman gagawin naman ni Connie Reyes, patuwad-tuwad, ayaw na yun ng Diyos, lalabas mo ng kalahati ng dibdib mo, hindi na kalugod-lugod sa Diyos yan. So, yan, isa yan. Sino ba yung naging mga manager din at mga tagapag-ayos na mga artista, yung nakasama ko sa Bread of Life, si Pani Serrano, ayan, di ba? Nung tunay sila nagsuko sa Panginoon, hindi na sila nanlalalaki. Tunay na silang nabubuhay para sa Panginoon at patotoo at akayin ng mga katulad nila. 'Di ba? Naalala niyo nito yung nanalo sa Itbulaga, yung nanalo siya na yung transgender na ngayon na talaga nagpababae na siya, nagpa-opera na siya, trans woman na siya. Yung mapapanood nyo sa YouTube yung super serena siya doon sa anong ganung contest. Tapos ay 'di ba naglumalaban siya ng transgender, ng beauty contest. Nananalo siya, 'di ba? Sa Thailand, sa kung saan, 'di ba? Parang babae talaga ay. Pero siya ay nung nagpababae na siya ng katawan, nagpa-opera, tapos siya ay nagtira sa Hollywood, kumita, Hollywood artista na siya at kumikita siya, may mga bahay, may lupa siya o meron siyang mga sasakyan, pero nakita niyang alam niya hindi siya nakalulugod sa Diyos ang pamumuhay niya. So itinuwid niya. Decision niya yun. Doon siya nagkaroon ng kapayapaan. Wala sa pain, katanyagang karangyaan, kapangyarihan. Wala dyan. Diba? Kasi kukurutin pa rin tayo ng Diyos sa mga kamalian natin at kailangan tuwirin natin. Kung ayaw natin, bahala tayo. Basta hindi nagkulang ang Diyos at nagpadala siya ng mga mensahero. So yun, diyan sa Philippine showbiz, bihira ka makita mga matutuwid talaga. Yung iba tuwid na baluktot na dedepensahan nila yung trabaho nila, yung kasamahan nila. No, yung kasamahan nila, no, para daw maakay. Ang tagal na nila diyan, di sila nakakaakay kasi nga sala sa init, sala sa lamig ang patutuo. Pero kung tunay ang patutuo, yan yung nakakaakay talaga. Hindi sila makamundo sa lahat ng area ng buhay nila. Tunay sila. So, kaya yan ang masasabi ko. Nagkamali rito si Boy Abunda na in-interview niya. Natural, dedepensahan nung asawang, idedepend ng asawa niyang, taga-akay yan depender yan ng faith kahit asawa niya, siya ang ulo ng pamilya, siya ang magdedepensa. Payag naman si IC doon, di ba? Kaya, natural yan. Defender yan. At hindi pwedeng depender ng faith, depender ng asawa niyan. At tignan mo, yung mata niyan, talaga nagbabantay yan. Maging ako, talaga kapag si ganyan sitwasyon, magiging agap ako dyan. Dahil baka mali na yung gusto niyong sabihin, kukurekin ko kaagad. Dahil hindi naman ako taga-mundo Hindi lamang ako para kumita ang shows Ako ay para sagutin kung anong gusto ng Diyos at ayaw. Tama naman sinasabi niya, bagamat nakakasakit talaga. Tunay. Kaya yung sa lahat na nakarinig na nasa kaguluhan ng buhay at darating ang time, mag-iisip silang yung sinabi doon laban sa akin. Baka kinakausap na kayo ng Diyos. Ewan lamang kung kailan kayo magsusuko ng buhay. Pero yan na nakita kong medyo. Kaya sa susunod, sa mga na-host, huwag kayong basta nag-i-invite ng mga alam ninyong talagang lingkod ng Diyos yan. Huwag kayong mag-i-invite ng mga alam ninyong talagang sa Diyos na yung mga taong yan. At defender ng faith yan. Natural yan, magbabantay yan, sasagutin kayo niyan. Hindi sila to please yung listener ninyo. Diba anong ginawa ni Boy Abunda? Binanatan niya nung nagkaroon siya ng sarili niya na hindi ako approve dun sa sinabi mo, Alvin, ganyan, Alvarez. Sino ka para ano? Hindi si Alvarez ang nagsasalita doon. Yung aral ng Diyos ang lumalabas lang sa bibig niya. Ang kinukontra na lamang sa katotohanan ni Boy Abunda, ang kinukontra niya si Alvin Alvarez. Pero hindi niya napapansin, aral ng Diyos yung lumalabas sa bibig ni Alvarez. Yun ang nakakatakot.
Yun ang nakakatakot. Basta tayo pinaalalahanan ng Diyos, something will happen kapag tayo ay nabigyan ng babala at tayo ay ewan ko lang, ako'y nangangamba. Ha? Ang sex bomb, yan, naging patotoo ngayon si IC sa mga nangyayaring ito. Ay bahala kayo. Nagbabala na ang Diyos. Diyos na nagsalita. Aral na ng Diyos ang lumabas sa mga bibig nila at buhay nila. Babala. Ingat, ingat, ingat. Talagang sumunod o hindi. May kasunod yan. May kasunod na pangyayari. Normally, yung mga merong binibigay na mensahe ang Diyos sa tao. Alam ko yan kasi tayo ginagamit din ng Diyos na maging babala na magsabi sa tao kapag ang tao ay nakalilimot o particular na tao. Talagang Diyos, siya maglalagay ng saloobin niya sa lingkod niya, sa tao niya. Okay? Hindi takot yan magsalita. Okay? Pero pag hindi nakinig yung dapat makinig na papupuntahan ng aral, mayroon pong kasunod na nagaganap. Yun ang hindi na ako na-amaze eh. Bagamat siyempre, sabi ko sana ganyan. Pero Diyos ang huhusga. Diyos ang gagawa ng parusa. Diyos, hindi naman tayo. Bibig lang tayo ng Diyos. Basta ginawa mo yung tungkulin mo, okay na iyon. Okay, pero minsan sabi ko, I know may kasunod. Merong nangyayari. Merong magaganap talaga. So, pag yung tunay na prophet, pag tunay na lingkod ng Diyos yung ginamit ng Diyos na magsasalita sa tao o sa madla, really, God is sending us message talaga of repentance. Ganun lang. Kaya sana dumami pa yung mga tunay na mga Kristiyano katulad ni IC Trazana na hindi nyo na, sasabihin ko sa sex bomb, hindi nyo na mapababalik yan. Tunay na nagsuko sa Diyos yan. Maski mag-iyakan pa kayo dyan. Maski ano pang batikos nyo dyan. Namimiss lang na ni IC Trazona ang sex bomb. Dahil grupo niya, na mahal niya. Alam niyo ba? Mahal niya. Mahal niya. Kagatulad ako. Nagsugal ako dati. Pero lahat ng manunugal, mahal ko na. Lahat ng dati kong nakasamahan ay inaakay ko sa Panginoon. O siya, inaakay niya lahat ng mga sex bomb. Alam yan, pinapatotohanan yan. Hindi niya pwede nyo nila mapapabalik na magpalatuwad-tuwad pa sila dyan at gawin pa ang katawan para sa pagkakitaan. Hindi nyo na mapapabalik yan. And hopefully, through prayers, hindi na bumalik yan dyan sa makamundong uri ng hanap buhay o pagpapalabas, hindi na. So, siya ay patotoo na sa inyo, manatili si Izzy, at hindi nyo na mapababalik yan. Sa Diyos na yan, pag-aari na ng Diyos, patay na yan. Sa Diyos na yan, naglilingkod. No? Kayo binibigyan lamang ng mensahe. Huwag nyong baluktutin, huwag nyong awayin. Kung hindi nyo type yung ginagawa ni IC Trazona, then, tumahimik lamang kayo. Pero kung labanan ninyo yung Diyos sa buhay nila, ay Diyos ang kalaban. At sa Diyos yan magsusumbong. At God will take revenge. Akin ang paghihiganti. Yes. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga tapat na lingkod na nape-persecute ng mundo. Diyos ang kanilang tagapagtanggol. Interview pa kasi na viral Pero anyway, nandyan na yan. Nagbigay luwalhati naman sa Diyos. Ngayon, nakararanas sila ng persecution. Ako man ang interviewin, laban lang ako. Laban lang ako, pero sasabihin ko kung anong pinasasabi ng Diyos. Kaya maraming taong walang Diyos. Yung iba na takot makausap ng may takot sa Diyos. Kasi baka may sabihin ng Diyos sa kanila. Kung tunay na lingkod yung i-interviewin o tatanungin nila, yun ang kaibahan. Kaya kung binigyan ng chance sila magsalita sa media, sige, sumagot lang sila ng tama. Yun sila Yun na sila, hindi na sila makamundo. At hindi mo namang pwedeng i-please yung gusto ng mundo. Yung pi-please nila, Diyos. Buti nga yung sa Abante, DWAR, di ba, nung nag-interview, tama yung nag-interview. Talagang after nun, di na niya binanatan yata yung in-interview niya Hindi katulad ni Bayabunda, after nun, panay ang banat naman niya. Dahil tinamaan sila Siyempre, natural yun. Mahal din natin yung LGBT, tinamaan.
Ay, di natural. Viral na naman. Usapin na naman. Kampi-kampi. O, sige. Okay, walang problema iyon. At mahalaga na sabi ng Diyos yung gusto niyang sabihin. Magantay tayo sa susunod na gagawin ng Diyos sa kanila. Yung anak nila, IC, na nais sumunod sa Panginoon, you should be proud of them. Of your parents, they're on the right track ng Diyos.